Jonah, namumutla ka. Ano nangyayari sa'yo? Akala ko, nasangkot na si Randy sa gulo. Sobrang takot ko kanina, Juan. Kaya agad akong tumakbo dito. Mabuti na lang at hindi ang kapatid ko ang isinakay sa ambulansya. Hay, mula nang itinayo ang bar na yan dito sa atin, lagi na lang may gulo. Kakaibang nangyari ngayong gabi. May pinatay na lalaki. Jonah, kaya ka sumugod dito eh. Akala mo si Randy ang nabiktima? Pumasok si Randy sa bar na yan? Oo, Juan. Kung nandito si Randy, edi sana nakita na natin siya. Nang makita kong hindi si Randy ang biktima ng krimen, hindi ko pa rin mapigilan ang aking sarili na huwag mag-alala at matakot. Nakita kong lalaking isinakay sa ambulansya. Wala na siyang buhay. Iniisip ko kung anong mararamdaman ng kanyang pamilya. Pinagpala ng Diyos ang puso mo, Jonah. Tanging Diyos lang ang nakaaalam sa lahat na nangyayari at mangyayari pa sa paligid natin. Sasamahan na kita pa uwi sa inyo. Tutulungan kitang kausapin si Randy. Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Si Randy, ang nag-iisang kapatid na lalaki ni Jonah. Ulila na sa magulang, kaya siya ang tumayong ama at ina nito. Dahil sa malaking responsibilidad na iniwan sa kanya, natuto siyang kumapit sa Diyos. Ang kanyang kapatid na lalaki ay isang tipikal na teenager. Mahilig sa barkada at natuto na ring uminom. Mula nang itayo ang bar sa kanilang lugar, lalong nalulung sa bisyo ang kapatid. Pag uwi nila ay wala si Randy. Hindi alam ni Jonah kung ano ang totoong nangyari sa bar kanina. Nang marinig niya ang komosyon ng mga tao na may pinatay, ay agad siyang kinabahan at agad na tumakbo sa pinangyarihan. Nang makitang wala doon ang kanyang kapatid at hindi ito sangkot sa gulo, ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang gulong nangyari sa bar at nakita ang lalaking napaslang. Nakaramdam siya ng lungkot at hindi nito napigilan ang umiyak. Isa sa nagpalakas kay Jonah ang kanyang pananampalataya. Masaya siya lalo na kapag ang kanyang kasama ay mga naglilingkod sa Diyos. Ate, bilis! Shh! Hindi mo ba nakikita? Nagpe-prayer meeting kami. May naghahanap sa'yo sa labas. Ang ganda niya, ate. Ha? Sino? Mamaya na yung prayer meeting na yan. Ang ganda niya, promise. Ang lakas ng dating sa akin. Sino siya, ate? Ipakilala mo. Sino ba kasing... Jonah? Ha? Josa? 5 taong hindi nagkita ang magkaibigan na si Josa at Jonah. Matalik silang magkaibigan noong high school days nila. Magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Usapan nila noon na magpapa-enroll sa parehong universidad. Nagpaalam si Josa na uuwi lang sa probinsya. Doon siya magbabakasyon at babalik kapag oras na ng college enrollment. Pero hindi na ito bumalik at doon na rin naputol ang kanilang komunikasyon bilang magkaibigan. Kaya ganun na lang ang gulat ni Jonah nang nasa harapan niya ang kanyang kaibigan. Agad niya itong nakilala at lalo pa itong gumanda. Nagyakapan ang dalawa. Parehong sabik na marinig ang kwento sa mga panahong nagkahiwalay sila. Ang dami mo palang bisita. Baka nakaka-istorbo ako, Jonah. Oo nga pala. Munti ko nang makalimutan. Sila yung mga kapatiran ko sa pananampalataya. Halika, ipapakilala kita sa kanila.
Kapatiran sa pananampalataya? Oo, renewed Christian na ako, Diyosa. Matagal na. Nako, isa yan sa mga ikukwento ko sa'yo. Halika, pumasok ka sa loob. Tuwing Miyerkules kasi, may prayer meeting kami dito sa bahay. Tamang-tamang pagdating mo ngayon. Jonah, kahit matagal tayong nagkahiwalay, walang pinagkaibang naging takbo ng buhay natin. Talaga? Oo, active member din ako sa maliit na kapilya sa probinsya namin. Talaga? Kung ganun, itinakda ng Diyos na makilala mo ang ibang kapatiran natin. Sige, Jonah. Gusto ko silang makilala. Sumali sa prayer meeting si Josa. Palangiti ito at magaling ding makisama. Agad niyang nakasundo ang grupo. Napansin ni Jonah, si Randy ay hindi umalis sa likod ni Josa. Nakangiti ito at para siyang hibang na nakatingin sa kanila. Kung ganon ay hindi umalis ang kanyang kapatid. Naroroon din ito habang nagpe-prayer meeting at naghintay hanggang sa matapos. Narinig ni Randy ang laman ng panalangin ng bawat isa at ang salita ng Diyos na ibinahagi ng prayer leader. Diyosa, natatandaan mo ba yung kapatid ko? Hi, Josa. Ikinagagalak uli kitang makilala. Hello, Randy. Binatang binata ka na. Noon, uhugin ka pa at laging humihingi ng piso sa ate mo. Okay yan ha. Kilalang kilala ka ng ate Diyosa mo. Ew, ate. Hindi naman kami magkapatid ah. At saka, 2 taon lang naman ang agwat namin ni Josa. Solo din akong anak na babae sa pamilya namin. At ikaw, Randy, dahil kapatid ka ng best friend ko, kapatid na rin kita. Bad trip naman oh. Oh, saan ka pupunta? Huwag ka na munang umalis. Hindi ako aalis, ate. Pero payag ka na. Hindi ko tatawagang ate si Josa. Binata na nga ang kapatid ko. Pero kilalanin mong babaeng bibiruin mo ha. At kung sinong dapat mong igalang bilang nakatatanda sa'yo. Wag na. Pupunta na lang ako sa barkada ko. Randy, huwag kang pupunta sa bar na yon ha. Hindi, ate. Bar? Anong bar? Pumapasok na ba sa bar si Randy? Oo, kaya sobrang kaba ko kapag umaalis siya ng bahay. Okay lang namang mga pitbahay siya sa mga barkada niya. Huwag lang pumunta talaga sa bar na yun. Inalo ni Josa si Jonah. Agad namang kumalma nang magsimula na ang kanilang pagkikwentuhan. Inabot ng ilang oras ang kanilang pag-uusap. Napansin ng magkaibigan na madilim na sa labas. Niyaya ni Jonah ang kaibigan na doon na kumain ng hapunan. Pero malakas ang pagtanggi nito dahil kailangan na daw niyang makauwi. Babalik na lamang daw ito kinabukasan. Tiyak na uuwi na naman si Randy ng hating gabi. Nakaluto na siya at handa na ang kakainin ng kapatid sa mesa. Maaga pa siyang gigising bukas. Kailangan niyang matulog ng maaga. Ngunit kailangan niyang kausapin ang kanyang kapatid. Anong ulam, ate? Ay, salamat. Maaga kang umuwi. Akala ko kasi gagabihin ka na naman masyado. Kaya nauna na akong kumain. Ay, walang ganap ngayon. Paano? Mahigpit ang mga pulis sa paligid. Lalo na dun sa bar. Okay lang ba na tanungin kita habang kumakain ka? Ayos lang naman, ate. Randy, anong nangyari ng gabing yun? Sino yung pinatay? Bouncer yun sa bar. Marami daw kasing nakakaawa yun eh. Porket lasing, tinatapon na agad sa bar. Kawawa naman. Empleyado lang siya ng bar. May sinusunod siyang patakaran. Trabaho niya yun. Kawawa talaga, ate. Kaibigan namin yun eh. Ha? Mabait yun si Manong. Lagi nga kami pinagsasabihan eh. Kapag uminom, sa tiyan ilalagay, hindi sa utak. Kasundo ko yun, ate. Binabantayan pa nga kami nun kapag nagiinuman kami sa loob ng bar. Kung ganun, bakit siya pinatay? Hoy, Randy,
Natigilan ka na dyan. Wala ate. Hindi ako sigurado. Pero iba kasi ang usap-usapan ng mga tao sa bar eh. Ano? Hindi raw normal na tao ang pumatay kay Manong, kundi isang halimaw. Ano? Anong halimaw? Ate naman, hindi na kami nagtanong ng kung ano-ano. Baka mamaya mapagbintangan pa kami na may kinalaman kami sa pagpatay kay Manong. Pero nakakatakot di ba ate? Nakakatakot ang itsura ng pagpatay kay Manong. Nakita ni Jonah ang lalaking namatay. Pero ng oras na yon, mukha lang nito ang hindi natatakpan ng kumot. Kaya pala maagang umuwi si Randy. At napansin niya ng mga sumunod na gabi, iilan na lang ang pumapasok sa bar. Perwisyo ang bar sa kanilang lugar. Dinig na dinig ang lakas ng tugtog nito. At kapag may gulong nangyayari, ay balikwasan ang lahat ng tao sa kanilang lugar. Minsan na itong inireklamo sa barangay. Pero malaki raw ang ibinabayad sa business permit, kaya hinahayaan na lang. Kinabukasan, inabot ng gabi si Jonah sa daan. Madalas siyang nag-overtime sa trabaho. Dagdag din sa sahod na natatanggap niya buwan-buwan. Madadaanan niya ang bar. Ilang gabi lang ang nagdaan at puno na naman ng mga customers. Diretso lang ang kanyang lakad nang may napansin si Jonah. Josa? Jonah? Anong ginagawa mo dito? Ha? Galing ako sa inyo eh, pero wala ka. Kaya naglakad-lakad ako hanggang makarating ako dito. Sumisilip lang. Hindi mo alam kung anong klaseng lugar to? Alam mo ba na masamang magiging tingin sa'yo ng tao kapag pumasok ka sa loob ng bar? Hindi ako pumasok. Ang daming lalaki sa loob. Puro alak at amoy usok. Dito lang naman ako sa labas eh. Kahit na. Paano kung pagtripan ka? Halika na. Pero parang masaya sa bar Jonah. Ano kaya kung subukan nating pumasok? Hindi ka bagay sa ganyang lugar. Masisira lang ang buhay mo. Alo, biro lang naman oy. Hanggang ngayon nga, conservative ka pa rin eh. Masama sa imahe ng isang dalagang katulad mo ang pumunta sa ganitong klase ng lugar. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Iba pa rin ang magiging impresyon ng mga tao na makakakita sa'yo, Josa. I know. Huwag ka na ngang seryoso. Tatanda ka agad eh. Sige ka. Palayo na sila. Pero pansin ni Jonah na lumilingon pa ang kaibigan na parang may tinitingnan pa ito sa bar. Talaga namang kaakit-akit ang mga ilaw sa lugar na iyon. At magkaka-interes ka sa mga taong naglalabas-pasok. Nang makarating sila sa bahay, ay wala si Randy. Sanay na si Jonah na laging hindi nararatnan sa bahay ang kanyang kapatid. Nagtimpla siya ng mainit na kape para sa kanila ni Josa. Gabing-gabi na, nagtaka siya kung bakit naisipan ng kaibigan na puntahan siya sa ganitong oras. Ikinwento niya kay Josa ang tungkol sa krimeng nangyari dun sa bar upang matakot ito at huwag nang magawi pa sa lugar na yun. Halimaw? Sa panahon ngayon? Kalokohan yun, Jonah. Sa panahon ngayon, Josa, lahat ng nakasaad sa banal na kasulatan, nagkakatotoo na. Alalahanin mo na ang mundong ginagalawan natin ngayon, hindi para sa atin. Estranghero lang tayo dito. Kaya dapat nating paghandaan ang mga maaaring mangyari. Maraming mga kampo ng demonyo ang nagsisilabasan. Jonah, naniniwala ka ba na ang halimaw na yon ay kampo ng demonyo? Walang nilalang ang Diyos na gumagawa ng karahasan at mapanakit. Pero, paano kung wala silang choice? Paano kung ginawa na nila ang lahat para magbago? Pero nananaig ang sumpa ng kasamaan sa kanilang isip at katawan. Maituturing pa rin ba silang salot sa lipunan? Dahilan ba yun para husgahan ang mga katulad nila? Diyosa, Diyos lang ang maaaring humusga. Kaya nga, paano tawagin nilang isang halimaw ang gumawa ng krimen sa bar? Dahil sa ginawa niyang marahas na pagpatay.
Paano kung yung ginawa ay taliwas sa totoong nararamdaman niya at sa sinasabi ng isip niya? Kung ano ang nasa puso natin, yun ang siyang ginagawa natin at normal na lumalabas sa ating mga bibig. Bakit ako? Relihiyosa din naman ako Pero nakakagawa pa rin ako ng masama. Ibig bang sabihin nun, kampon ako ng demonyo? Ano ka ba? Wala namang perpekto. Hanggat naririto tayo sa mundong ito, patuloy na magkakasala ang tao. Pero makikilala mo kung ang nagkakasala ay isang Kristiyano. Dahil marunong siyang umamin ng kanyang pagkakasala. Marunong siyang magsisi at handang tumalikod sa kasalanan. Kaya nga, lahat ay nagkakasala. Kaya kung tinatawag nilang halimaw ang gumawa ng isang krimen sa bar, di lahat ng tao halimaw. Ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Huwag mong bigyan ng magandang katwiran ang nangyari. Masama ang manakit at pumatay ng tao, Diyosa. Sa nangyayari, anong conviction ng banal na espiritu sa'yo? Ha? Anong... Teka, bakit tinatanong mo ko ng ganyan? Masyado ka namang seryoso. Sinasabi ko lang ang lahat na nangyayari ay may dahilan. Siguro, may matindi silang away. Sa sobrang galit kaya napatay siya. Pero hindi naman nangangahulugang halimaw ng gumagawa nun sa kanya, di ba? At malay naman natin, yung gumawa nun, nagsisisi na at naging lingkod na ng Diyos, di ba? Kaya nga, wala tayong karapatang manghusga dahil ang kaligtasan ay hindi ang relasyon ng tao sa tao, kung hindi ang relasyon ng tao sa Diyos. Ayan, mukhang inaanto ka na. Malalim na rin naman ang gabi, hindi ka na pwedeng umuwi. Mauna ka na matulog ha, hihintayin ko pa si Randy. Jonah? Wala. Inaantok na nga ako. Pasensya ka na sa mga nasabi ko ha. Dala lang yun ng nerbyo sa ikinukwento mo sa akin. Manalangin ka kasi bago matulog. Magiging kampante ang isip at ang puso mo. Sige. Good night. Kung hindi kilala ni Jonah ang kaibigan, iisipin niya na may malalim na nais iparating si Diyosa sa kanyang mga sinasabi. Pero marahil ay naiintindihan nito ang nais niyang iparating. Mukhang nalilibang na kasi si Diyosa na lumapit sa bar at minsan na rin niya itong nahuli na may kausap na lalaki doon. Kinabukasan, nagkataong may service sa maliit na kapilya. Niyaya niya si Diyosa na dumalo. Niyaya niya pati ang kapatid. Sumama din si Randy, hindi dahil interesado siyang makinig ng salita ng Diyos, kundi dahil kasama rin si Diyosa. Nasa kalagitnaan pa lamang ng service ay may napansin si Jonah sa kaibigan. Diyosa, okay ka lang ba? Kanina ka pa hindi mapakali dyan Masama ang pakiramdam ko, Jonah. Ha? Sabay naman tayo nag-almusal kanina, di ba? Ano bang masakit sa'yo? Lalabas na muna ako Doon na lang kita hihintayin. Diyosa! Diyosa! Ano ba nangyari doon? May sakit yata ang kaibigan ko. Juan, pwede bang lumabas na muna ako? Titingnan ko lang si Diyosa. Babalik ako kaagad. Ayos lang. Kahit hindi nyo natapusin ang service, magkita na tayo sa bahay nyo. Oo, Juan. Nag-aalala ako sa kaibigan ko Pero kanina okay naman siya. Nung nagsimula ng worship service, hindi na siya mapakali. Baka may sakit siya. Tiniis lang dahil gustong umattend ng service. Huwag ka mag-alala. Magiging okay siya. Isasama namin siya sa prayers. Sige, salamat. Agad na sinundan ni Jonah ang kaibigan. Nakatayo ito sa tabi ng daan. Mukhang okay na ang pakiramdam nito. Hinahanap niya ang kapatid. Pero naalala niya, hinatid lang pala sila nito sa kapilya at umalis rin kaagad. Talagang malayo ang loob ni Randy sa pananambahan. Naibsan ang pag-aalala ni Jonah
dahil wala na ang pamumutla ni Diyosa. Pero hindi siya pumayag na umalis ito sa ganoong kalagayan. Habang nag-uusap sila ni Diyosa, naagaw ang pansin ni Jonah sa isang sasakyan na di kalayuan sa kanila. Isang lalaki ang nakadungaw sa bintana. Nakatuon ang atensyon sa kanila. Kinilala niyang mabuti ang mukha nito. Jonah! Huy! Kanina pa kita kinakausap. Kung saan ka nakatingin eh. Sino bang tinitingnan mo? Yung lalaking nakasakay sa kotse. Kanina pa kasi siya nakatingin dito sa pwesto natin. Hindi mo ba napansin? Ha? Ikaw yung taga rito. Hindi mo ba kilala? Mukhang pamilyar siya sa akin. Pero sigurado ako, hindi yan taga rito. Pamilyar sa'yo. Di ibig sabihin, nakita mo na siya noon. Sigurado namukhaan ka rin niya kaya nakatingin siya sa'yo. Hindi no. Sa atin siya nakatingin. Hindi naman direkta sa akin. Ay, ano kaya kung lapitan natin? Ang gara ng kotse oh. Malay mo, gusto ka niya at ligawan. Di makakapag-asawa ka ng mayaman. Gagaan na ang buhay niyo ni Randy. Ha? Sa panahon ngayon, maging practical ka, Jonah. Dapat, pag may nagkagusto sa yung lalaking katulad niyan, nakakotse, yayamanin, ay abay sunggaban mo, God! Diyos ha? Sa unang pagkakataon ay tinitigan ng mariin ni Jonah si Diyosa. Madalas na silang magkasama at mag-usap at habang tumatagal ay may napansin siyang kakaiba sa kaibigan, lalo na sa pananalita nito. Naramdaman ni Diyosa na may itinatago sa kanya ang babae. Hindi ito naglilihim sa kanya. Bukas ang feelings nila sa isa't isa. Alam din niya kung may problema ito o wala. Pero sa muli nilang pagkikita, kung ano ang sinasabi sa kanya ni Diyosa ay yun lang ang pinaniniwalaan niya. Pero ngayon ay parang naiilang siya dahil sa mga mood swings ng kaibigan. Napansin niya pagkatapos ng prayer meeting ay hindi ito umupo sa harap ng grupo. Pumuwesto ito sa upuan sa may mesa. Nakatingin lamang ito sa kanila. Aalis ka na kaagad. Dito ka na kumain. O kaya naman dito ka na rin matulog. Alam naman ng pamilya mo na dito ka sa akin pumupunta. Hindi ka nila hahanapin, di ba? Ang gawin mo, text mo na lang para hindi sila mag-alala. Jonah, may inililihim ka sa akin ano? Ha? Anong inililihim ko sa'yo? Tungkol kay Juan? May relasyon kayo? Ano? Diyos ha? Asus! Huwag ka na ngang mahiya. Sa totoo lang, bagay naman kayo ni Juan. Pareho kayong relihiyoso. Kapatid sa Panginoon ang turing namin ni Juan sa isa't isa. Matagal na kami magkakilala, kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi siya nanliligaw sa'yo? Ni magparamdam? Kung may mali siyang utak mo, yun talaga ang iisipin mo. Kasi hinahatid niya ako. Pagkatapos ng service, minsan naman naghahatid siya ng ulam sa amin. Dito kay Randy. Minsan nga pagkatapos ng trabaho, hinihintay niya pa ako sa kanto para ihatid hanggang bahay. Di may gusto nga siya sa'yo. Diyosa, hindi lahat ng kabutihang ginagawa sa atin ng ibang tao may motibo. Ha? Gumagawa tayo ng kabutihan ayon sa sinasabi ng banal na espiritu sa atin at dahil yon ang kalugod-lugod sa Diyos. Amen, Sister Jonah. Totoo naman ang sinasabi ko So ibig mong sabihin, wala kang gusto kay Juan? Bakit ba yan ang takbo ng usapan natin? Isagutin mo muna ako. Gusto ko siya. Sinasabi ko na nga ba Ipokrita ka talaga, Jonah. Malisyosa ka kasi. Hindi ganyan mag-isip ang isang Kristiyano, Diyosa. Ha? Gusto ko siya bilang kapatid natin sa Panginoon. Gusto kita dahil kaibigan kita. At Oo na, sige na. Ikaw na talagang perfect dito sa mundo. tumigil ka nga. Alam mo matagal na kitang napapansin.
Anong napapansin mo sa akin? Naninibago ako sa'yo. Para kasing... Ano? Sabihin mo, Jonah. Parang hindi ikaw yung Diyos ang kilala ko noon. Jonah? Magbago ka man o hindi, ikaw pa rin naman yung best friend ko. At mahal kita. Best friend din kita. Pero, ipag-pray over kaya kita. Jonah? Anong masama? Ipag-pray over mo rin ako. Para pareho tayong mablessed. Ayaw mo? Syempre, gusto. Nawala ang alinlangan ni Jonah sa kanyang kaibigan. May nagbago man sa kilos at pananalita ni Diyosa na natili ang pagmamahal niya dito. Bumalik sa isip niya ang tanong kanina tungkol kay Juan. Hindi siya makapaniwala na naisipan ni Diyosa na may ibang namamagitan sa kanila ni Juan. Kung tutuusin, ay mas madalas pa silang magkasama na magkaibigan. Samantalang si Juan, nagkikita lang sila kapag may gawain sa kapilya. Naging sensitibo ba si Diyosa? Bakit binibigyan ito ng mali siya ang turingan nila ni Juan sa isa't isa? Kinaumagahan, naging abala si Jonah. Nagpasama siya sa kapatid para mamalengke. Tuwing day off ay namimili siya ng mga pangangailangan nilang magkapatid sa bahay. Lingguhan ang kanyang sahod, 2 araw sa isang buwan na wala siyang pasok. Sinisiguro ni Jonah na kapag namamalengke ay sapat ang kanyang perang hawak dahil laging humihirit si Randy sa gusto nito. Katulad ngayon, nagyaya si Randy na manood ng sine. Gabi na sila nang makauwi, bit-bit ang mga pinamili. Huminto sa paglalakad ang lalaki. Oh, bakit ka huminto? Ate, di ba si Ate Diyosa yun? Ha? Ay naku, babaeng yun talaga, oo. Sinabi ko nang wag gagala kapag gabi. Nasaan ba? Ayun ate oh, sa may likod, malapit sa may bar. Ano? Imposible naman. Baka kamukha lang. Ano namang gagawin niya sa lugar na yan? Madilim na bahagi yan ng bar. Si Ate Diyosa talaga ate. Kahit pa nakatalikod, makikilala ko siya. Kasi ang sexy niya. Teka nga. Ilalapitan natin. Jahe naman ate. Baka ako mapahamak ang kaibigan ko. Paano mapapahamak? Kasama niya yata ang boyfriend niya eh. Si Diyosa? May boyfriend? Ha? Huwag na tayong lumapit ate. Nakakahiya. At saka, nangangalay na nga ang kamay ko sa kakabitbit nitong mga pinamili natin eh. Umuwi na tayo ate. Sandali. Pamilyar sa akin ang kausap niya eh. Malamang kilala mo. Kung boyfriend niya ni Ate Diyosa, syempre kinikwento niya sa'yo at pinapakilala. Ang kulit mo. Wala ngang boyfriend ang Ate Diyosa mo. Ay, siguradong pupunta yun sa bahay mamaya. Doon ko na lang siya tatanungin. Halika na. Nagsinungaling ba sa kanya si Diyosa? Yun ang unang tanong na pumasok sa isip ni Jonah. Nakita niya kung papaano mag-usap ang dalawa. Hindi lang sila basta magkakilala. Pero bakit gagawin ni Diyosa na maglihim sa kanya? Kung may boyfriend man ito, ay baka ikasisiya pa ni Jonah. O baka sadyang magkakilala lang talaga sila at walang dapat na ikwento sa kanya. Nagising si Jonah sa lakas ng katok ng kanilang pinto. Si Diyosa ang dumating. Inaantok raw ito pero parang umiiwas sa kanya. May naamoy na alak si Jonah pero hindi niya ito pinansin dahil naalimpungatan pa siya mula sa lalim ng pagkakatulog. Madaling nakatulog si Diyosa. Kinumutan pa siya ni Jonah at itinutok ang electric fan para mahanginan ng kaibigan. Hanggang sa muli siyang dalawin ng antok. Nasa kalaliman na ng tulog si Jonah. Nang biglang may naramdaman siya na may tumatawag sa kanya. Ate! Randy? Ang sarap ng tulog ko eh.
Kararating mo lang ba? Anong oras na? Kanina pa ako nakauwi. Nakatulog na nga ako eh. Bumangon lang ako kasi naiihi ako. Iihi ka lang, kailangan mo pa akong gisingin. Kalaliman na ng tulog ko eh. Maaga pa ang pasok ko bukas. I-off mo na yung ilaw ha. Baka magising ang Ate Diyosa mo. Yun na nga eh. Wala si Ate Diyosa sa higaan niya. Anong wala? Saan naman siya magpupunta? Umaga na ba? Alauna pa lang ng madaling araw, ate. Baka lumabas lang. Hinanap ko na, ate. Nakarating na nga ako hanggang dun sa bar eh. Pero imposibleng dun siya pupunta. Randy, hindi niya gagawin yun. Baka umuwi sa kanila. Pambihira talagang babaeng yun ah. Ang sarap na kasi ng tulog mo, ate. Baka may sumundo sa kanya dito. Hindi ka ginising. Teka nga, para makasigurado tatawagan ko. Oh, teka, naka-off ang cellphone niya. Oh, may nag-message. Sino nag-message sa'yo, ate? Si Ate Diyosa ba? Oo, ligtas daw siyang nakauwi sa kanila. Humihingi ng sorry. Hindi na nga raw ako ginising para makapagpaalam sa akin. Bilib talaga ako dyan sa kaibigan mo, ate. Ang gandang babae. Pero ang lakas ng loob. Walang takot gumala sa daan. Kahit anong oras. Ibang klase. Napangiti na lang si Jonah sa sinabi ng kapatid. Hindi ganyan ang Diyos ang nakilala niya. Matataktin ito at mahina ang loob. Noon, madalas siyang makahanap ng kaaway dahil laging nabubuli ng mga kaklase si Diyosa at siya ang nagtatanggol para dito. Muling bumalik sa higaan ang magkapatid. Tiwasay ang isip ni Jonah nang malamang nakauwi na ng maayos ang kaibigan. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung anong naisip ni Diyosa na umuwi ng 10 oras ng gabi. May gawain sa kapilya ng araw na yon. Gusto sanang tawagin ni Jonah ang kaibigan para yayain ito. Ngunit naka-off ang cellphone. Ilang araw nang hindi nadadalaw sa kanilang lugar si Diyosa. Matagal na pala kayong magkakilala ni Diyosa? Mula nung high school kami. From first year to fourth year. Magkakilala kami, magkaklase. Kambal nga ang tawag nila sa amin noon. Kailan siya naging active sa Christian? Hindi ko na itanong eh. Oo nga no. Bakit ba hindi ko naisip na itanong yan sa kanya? Matagal na kasi siyang sumasama sa grupo natin eh. Naisip ko, ni minsan hindi siya nag-share tungkol sa Christian life niya. Marami tayong baguhang members. Dagdag encouragement yun sa kanila kung maririnig nilang lahat ng experiences natin as an old Christians. Marami pa namang pagkakataon, Juan. Sa bagay, sayang at hindi siya nakadalo sa gawain natin kanina. Hindi ko nga makontak eh. Nakalimutan niya siguro. Mas lalago siya kung magiging active siya sa gawain ng simbahan. Sabayan mo na rin ang follow-up, Jonah. Ha? Nagkaroon kasi ng evaluation ng mga leaders kanina. Iisa ang komento nila sa kaibigan mo. May kakaiba kay Diyosa. May struggles siya. Gusto siyang tulungan ng mga elders eh. Una na doon, ang pag-share niya ng testimony kung ano ba yung naging buhay-buhay niya noon. Napapansin ko rin yun. At isa pa, Jonah. Ano yun? Madalas, napag hinihingan siyang mag-lead ng prayer, tumatanggi siya. Oo nga eh. Parang may humaharang sa kanya. Para lubusan pa siyang maging malapit sa Diyos. Bilang prayer leader, Jonah, tulungan natin siya. Matagal kayong walang komunikasyon sa isa't isa. Sinabi ba niya sa'yo kung ano yung mga nangyari sa kanya noong mga panahon na nagkahiwalay kayong dalawa? Ha? Natahimik si Jonah. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Halos araw-araw na magkasama at nag-uusap sila ni Diyosa. Pero hindi niya maramdaman na may malalim na pinagdadaanan ng kaibigan. Nakikita lang niya ang pagkakaiba ng kilos at pananalita nito. Lagi niyang kinukumpara ang dating Diyosa noon sa Diyosa ngayon.
nahusgahan niya ang kanyang kaibigan. Nakonsensya siya sa ginawa niya sa kaibigan. Kakausapin niya ito ng masinsinan sa susunod nilang pagkikita. Samantala, nababalutan pa ng kadiliman ng paligid. Patay sindi ang ilaw sa loob ng bar. Isang lalaki ang nakatayo na parang may hinahanap sa paligid. Nagbabaka sakali na muling makita ang isang magandang babae na nakatitigan at nakausap niya ng gabing yun. Nang maramdaman nito ang mahinhin at nakakaakit na boses at pabulong na pagsasalita malapit sa kanyang tenga. Ako bang hinahanap mo? Ha? Alam mong ikaw ang hinahanap ko? Hindi ba? Nakita kita ng gabing yun sa bar. Kahit malayo, hindi maalis ang mga tingin mo sa akin. Alam kong babalik ka. At ngayong nandito na ako, bumalik na nga ako. Alam kong interesado ka sa akin. Ganon din ako sa'yo. Maliban sa akin, may hinahanap ka pa bang iba? Hindi ba pwedeng nagsa-sightseeing lang? Kailangan mo ng pera? Bakit? Lahat ba ng babaeng pinipick up mo, perang habol sa'yo? Maganda ka. Bata. Bagay kang magtrabaho sa bar. Sigurado, dudumugin ka ng mga customers. Sorry, pero ikaw lang ang gusto ko. Malakas ang dating mo. Ikaw agad ang napansin ko. Magkano kailangan mo? Hindi ko kailangan ng pera. Ha? Iniinsulto mo ba ako? Bakit? Lahat ba ng babaeng may gusto sa lalaki, pera lang ang habol? Ibang klase ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. Talagang iba ko. At hindi pera ang habol ko. Lalo na sa lalaking gusto ko. Ano yun? Ikaw ang gusto ko. Tanging malakas na tugtog ang naririnig ng oras na yun. Mga malalakas na tawanan ng mga kalalakihan sa loob ng bar. Habang ang mga kababaihan ay abala sa pag-serve ng mga inumin. Karamihan ay lasing na. Mahigpit ang bantay ng mga guards dahil iniiwasan nila na maulit ang pangyayaring gulo sa bar. Palabas na ng bar si Randy kasama ang ilang mga kaibigan nang biglang nakarinig sila ng sigawan palabas ng isang silid. Nawala ang kalasingan ni Randy nang mag-unahang tumakbo palabas ang mga tao sa loob ng bar. Halos mawalan siya ng panimbang nang may isang bumangga sa kanya pero nakapitan niya ito sa kanyang braso. Bitawan mo ako! Ha? Ate Josa? Randy, lumabas na tayo! Baka madamay pa tayo dito! Anong ginagawa mo dito? Dumaan lang ako. Nasa labas ako kanina. Nang marinig kong nagkakagulo dito sa loob, pumasok ako. Kasi inisip ko baka nandito ka. Nagtakbuhan ang mga tao. Nasukol na ako dito sa loob. Pero... Halika na, bilisan na natin. Saka na natin alamin ang nangyari. Kailangan na nating makalabas dito. Tara! At dahil sa may record na ang lugar na yun, na laging may pinangyayarihang krimen, kaya agad na dumating ang mga pulis at ambulansya. Marami na ang nag-uosyoso sa labas. Si Randy, na gusto pa sanang manatili at alamin ang nangyari, ay nag-alala na rin dahil nakikitang takot na takot si Josa. Niyaya na siyang umuwi kaya sumunod na siya dito. Kahit papaulit-ulit na ang nangyaring krimen sa bar, ay hindi pa rin ito ipinasara. Galit at takot na ang nararamdaman ng mga taong naninirahan sa lugar na yun. Lalo na ang mga magulang na ang kanilang mga anak ay pumapasok sa bar na yon. Ay, pasara na yung bar na yan! Lugar yan ang demonyo! Oo nga! Sinasabi niyong isang halimaw ang gumawa ng krimen.
Ay, delikado kami rito. Baka mabiktima din kami ng halimaw na yon. Ay, bakit hindi pa yan ipinapasara? Perwisyo yan. Randy? Josa? Ate, Jonah, Anong ginagawa niyong dalawa dito? Randy, nasa loob ka ng mangyaring krimen? oo ate. Pero pauwi na kami ng mga kaibigan ko. At si Ate Josa. nagkataong napadaan ako. Nang nagkagulo na, naisip ko, baka nasa loob si Randy. Kasi diba, madalas sila ng mga kaibigan niya dito. Kaya tumingin ako sa loob. Pumasok ka? Kahit alam mong nagkakagulo na? Diyos ko naman, Josa. Mabuti na lang at hindi ka napahamak. Mabuti na lang at nahawakan ako ni Randy. Kasi kung hindi, baka naipit na ako sa mga kalalakihang nagtulakan sa loob. Bakit ba kasi hindi ka nakikinig, Randy? Hihintayin mo pa bang may masamang mangyari sa'yo? At ngayon, hayan, nadamay na pati ang Ate Josa mo. Ilang linggo na palang hindi gumagana ang CCTV dito sa loob ng bar. Isa pa yan sa pananagutan ng may-ari. Nako, wala na namang mangyayari sa investigasyon na to. Kawawa ang mga biktima ng mga halimaw na yun. Jonah, umuwi na tayo. Nanghihina na ang mga tuhod ko. Randy, mauna na kayo ng Ate Josa mo sa bahay. Alalayan mo ang ate mo. Oo ate, halika na Ate Josa. Jonah, sumama ka na. Baka nandito pa ang halimaw. Baka kung... Umuwi na tayo ate. Manong, ano ba talagang nangyari? Kahit walang CCTV, pero sigurado ang mga pulis, halimaw ang may gawa ng krimen. Said na said ang dugo ng katawan ng tao. Ano? Diyos ko, ano kayang klaseng halimaw ang gagawa nun? San galing ang halimaw na yun? Ano bang halimaw ang sumisipsip ng dugo ng tao? Imposibleng may vampira sa panahon ngayon. Nakakatiyak akong aswang. Aswang na pumapasok at nambibiktima sa loob ng bar. Aba, level up na pala ang mga aswang ngayon. Dati sa mga bundok at baryo lamang sila naninirahan at nambibiktima. Ngayon, sa bar na pala. At hindi tayo nakakasigurado sa kaligtasan natin dito. Lalo na kung may halimaw ngayon. Halimaw na may taglay na itim na kapangyarihan at may kakayahang magpalit ng anyo. Posibleng naririto lang siya sa paligid at isa sa mga nandito. Diyos ko, Jonah, halika na. Umuwi na tayo. Natatakot na ako. Nanginginig si Josa sa labis na takot. Kaya inalalayan siya ng magkapatid pauwi sa bahay. Balisa rin si Randy. Hindi alam ang sasabihin, lalo na sa kanyang ate Jonah. Alam niyang masama ang loob ng kapatid. Pero kahit kailan ay hindi siya pinagsabihan ng masasakit na salita. Wala siyang alam tungkol sa krimen, pero nakukonsensya siya. Kinabukasan ay usap-usapan na ang tungkol sa kaguluhan sa bar. Halos magprotesta na ang mga tao para maipasara ito. Si Josa ay tulala pa rin sa nangyari. Si Randy, nakaramdam ng pagsisisi, hindi lumabas ng bahay. Iniisip kung paano makakabawi sa kapatid. Hindi siya gaanong lasing ng gabing yon, kaya may bumabalik na alaala sa kanyang isipan at lihim niyang tinapunan ng tingin si Josa. Ate, Binata ka na, Randy. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Hinahayaan kita na gawin ang mga bagay na gusto mo dahil ayokong isipin mo na hinihigpitan kita. Ayokong pigilan ka sa kung saan ka masaya. May mga pagkakataon na pinapaalalahanan kita. Yun ay dahil ayokong mapariwara ka o madawit sa anumang panganib. Ayokong mapahama ka. Ikaw na lang ang nag-iisa kong pamilya. ate, Baka sabihin mo na naman, feeling perfect na naman ako.
Ate, oo eh. Gusto kong maging perpektong kapatid. Dahil ayokong mawala ka sa akin. Sorry ate, nauunawaan ko na. Alam mo naman kung anong tama at mali, diba? Ayos lang naman na magkamali, Randy. Pero kailangan, alam mo rin kung paano mo yun itatama. Naiintindihan mo naman ang ate, diba? Oo ate, sorry. Mabuti na lang, hindi ka napahamak kagabi. Nandun ka mismo sa loob ng bar ng mangyaring krimen. At masaya ako dahil nagawa mong iligtas ang ate Diyosa mo. Ate, may sasabihin ako. Ano? Jonah, uuwi na muna ako. Baka nag-aalala na sa akin sa bahay eh. Ha? Sigurado ka ba na okay ka na? Pwede ka namang magstay muna dito. Tatawagan ko na lang mga magulang mo. Hindi, wag na. Lagi na lang ako nakikitulog dito sa inyo. Nakakahiya na eh. Ano ka ba? Pamilya ka na namin ni Randy. Bahay mo na rin ito. Lagi na rin kasi ako nasisita sa bahay. Lagi daw akong umaalis. Kahit alam naman nilang dito lang sa inyong punta ko. Pero pinapagalitan na rin ako eh. Paano kasi? Kahit gabi lumalabas ka. Katulad na lang kagabi. Anong oras ka na pa pumunta dito sa lugar namin? May dinaanan pa kasi ako eh. Dito ako tumuloy kasi nga gusto kong dito matulog sa inyo. Hindi ko na alam kung anong oras. Randy? Pwede mo ba akong ihatid sa kanto? Ha? Sige na, Randy. Ihatid mo ng ate Diyosa mo. Oo ate. Napansin ni Jonah ang pagdadalawang isip ng kapatid. Nagtaka siya dahil dati-rati ay nakikipag-unahan pa ito na alalayan o maihatid si Diyosa sa kanto. Malaki ang epekto ng nangyari kay Randy noong gabing yon. Parehong matamlay ang dalawa nang lumabas ng bahay. Hindi mapakali si Randy habang naglalakad sila ni Diyosa. Kung noon ay nakakaramdam siya ng kilig at sobrang paghanga sa ganda nito. Ngayon ay naiilang siya rito ni hindi siya makatingin ng diretsyo. Nahalata ito ni Diyosa at napangiti siya kay Randy. Pagdating sa kanto kung saan naroon ang mga sasakyan, agad na nagpaalam si Randy. Randy? Ninenervyos ka pa rin ba? Alam mo, gwapo ka pala. Kanina pa kita napapansin na parang naiilang ka. Hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo. Siguro, may gusto ka sa akin ano? Hindi ate Diyosa. Ano ka ba? Huwag kang mahiyang aminin ang nararamdaman mo, Randy. Binata ka na. At dalaga ako. Ate Diyosa? Huwag mong sabihin sa ate mo ha, na nag-uusap tayo ng ganito. At huwag kang magkakwento sa kanya na sinabi ko to sa'yo ha. Sige ate, babalik na ako sa bahay. Randy, Ha? isikreto na muna natin sa ate mo ang tungkol sa atin. Saka natin sabihin sa kanya sa tamang panahon. Randy. Ate Diyosa? Huwag kang magkukwento sa ate mo ha, ng kahit na ano ha, Randy. Nakauwi na si Randy sa bahay, ngunit nanatili itong walang kibo. Pero pagkatapos kumain, ay nagpresenta itong maghugas ng pinagkainan at nangako sa ate niya na hindi lalabas ng bahay. Nanibago si Jonah sa mga kilos ng kapatid, pero natutuwa siya dahil kusa na itong kumikilos sa mga gawain. Mukhang nagbago na nga si Randy. Nakahinga ng maluwag si Jonah. Sumasama na rin ito sa kanya sa pananambahan. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, may malaki siyang napansin na kakaiba sa kilos nito. Hindi mapakali at laging sumasama sa kanya. Pag pumapasok si Jonah sa trabaho, sakalang ito umaalis at maghapon sa bahay ng kaibigan. At kapag pumupunta si Diyosa sa bahay, ay umiiwas ito. Isang araw, napansin ni Jonah
na may umaali-aligid sa bahay nila. Noong una ay hindi niya ito pinansin dahil kapitbahay lamang nila ito. Kilala din sa lugar nila pero madalas itong sumisilip sa loob. Manong Tonyo, may kailangan ho ba kayo? Jonah, wala naman. Para ho kasing may hinahanap kayo. Hindi. Kasi wala akong magawa eh. Tapos na rin ako maglinis ng bar, kaya... Sa bar po kayo nagtatrabaho? Oo, matagal na. Mula pa nung itinayo yan dyan. Diyan na ako namasukan na tagalinis. Ako rin ang nagbubukas ng bar sa gabi. Ganun ho ba? Naku, Mang Tonyo, baka ho isa kayo sa ayaw ipasariyan. Mawawalan ako ng trabaho. Sa tanda kong ito. Abay, mabuti na lang at pinagkakatiwalaan ako ng may-ari. Sa bagay nga naman ho. Pero ang totoo, Jonah, noon pang unang may nangyari, nagulo dito sa bar. Gusto ko nang umalis. Dahil alam ko, hanggat naririyan ang halimaw, hindi hihinto ang karumal-dumal na krimen. Halimaw? Nasa loob ho ng bar? Mang Tonyo, sino ang halimaw ang tinutukoy nyo? Hindi mo kilala? Hindi mo alam? Ha? Ano? Nung una ay hindi ako sigurado. Nang makita ko siyang pumasok sa silid, kasama ang isa naming customer, tiyak akong siya yun. Mula noon ay lihim ko na siyang sinundan. Talaga ho, Lolo? Sino ho ang taong yun, Mang Tonyo? Sinabi niyo na po ba sa may-ari? Lalo na sa mga pulis. Sila yung gumagawa ng investigasyon. Hindi kasi ako sigurado. Kaya wala akong pinagsabihan. Sige, Jonah, aalis na ako. Sandali lang ho, Lolo. Ha? Ano yun? Kahit po hindi kayo sigurado, mas mabuting sabihin nyo sa mga pulis kung sino ho ang tinutukoy nyo para ho maimbestigahan. Di ba? Ilang ulit nang may nabibiktima ang sinasabi nilang halimaw, para po matahimik ng isipan ng mga tao dito at para po matigil na ang krimen. Tama ho ang sinasabi ni Diyos sa Mang Tonyo. Kung kayo po ang gagamitin ng Diyos para matuldukan ang krimen dito sa barangay, huwag po kayong matakot. Nakayuko lamang si Mang Tonyo at mabilis itong naglakad palayo. Binaling ni Jonah ang atensyon kay Diyosa. Hindi niya napansin ang pagdating nito. Kaya nagulat siya nang bigla itong nagsalita mula sa likuran nila ni Mang Tonyo. Natarangta naman ang matanda. Marami pa sana siyang gustong itanong pero nagmamadali na itong umalis. Natuwa si Jonah nang makitang okay na ang kaibigan. Sa ilang araw na hindi ito nagpunta sa kanila. Maaliwalas ang mukha nito at anyong hindi na trauma sa nangyari. Pagpasok sa bahay ay agad na hinanap ni Diyosa si Randy. Si Randy na halata nang umiiwas sa kanya. Randy, halika. Sabayan mo naman ako magmerienda. Mas masarap kumain kapag may kasalo. Tapos na kami magmerienda, ate. Aba, himala. Tumatanggi ka na sa paanyaya ng ate Diyosa mo. Paborito mo yung binili niya, ha? Busog ako, ate. Sige ka. Kapag hindi mo ako sasabayan kumain, iisipin ko iniiwasan mo ko. Gusto mo ba magalit ako sa'yo? Ha? Ikaw naman, Diyosa. Huwag mong sanayin yung kapatid ko. Baka mamihasa yan, sige ka. Hindi ka papapasukin yan dito sa bahay. Gagawin mo ba yun sa akin, Randy? Matitiis mo ba ako? Hoy, tama na kayong dalawa. Pareho kayo nag-iinarte. O, sino bang sasama sa akin? May prayer meeting tayo ngayon sa bahay ni na Sis Lina. Sasama ako, ate. Ay, hindi Randy. Aalis pala si Jonah. Iiwan mo ako ditong mag-isa? Dito na lang tayo.
Hindi ka sasama? Ang haba kasi ng nilakad ko kanina, Jonah. Pass muna ako, okay? Ikumusta mo na lang ako kay Juan. Ganun ba? Oo, sige. Ikaw ang bahala. Randy, halika na. Huwag mo nang isama si Randy. Sasama ako, ate. Oo, sasama ka. Alam mo ba, Josa, sumasali na si Randy sa mga service at sa mga activities sa simbahan. O di ba? Mature na itong kapatid ko. Noon tigas-tanggi kapag niyayaya ko. Ngayon naman, lagi na kaming sabay na uma-attend. Kaya ikaw, kung tinatamad ka at may reklamo ka dyan sa mga paa mo, dito ka na lang. Lumalakas ang kutob ni Jonah base sa ikinikilos ni na Josa at Randy. Masyadong maharot ang kilos nito sa kapatid. Pero ganoon naman ang ginagawang pag-iwas ni Randy kay Josa. Iilan lang ang dumalo sa prayer meeting. Hindi umaalis sa tabi ni Randy si Josa. Madalas pa itong nakakapit sa braso ng binata. Pero ang mapupungay nitong mga mata ay nakasunod kay Juan. Oh, Sis Josa, kumusta na? Mabuti naman. Ikaw, kumusta ka na? Eto, patuloy na lumalago sa Panginoon. Siya nga pala sis, matagal ka nang active sa church ninyo? Anong katungkulan ang binibigay sa'yo ng simbahan? Worship leader ako sa simbahan namin. Amen! Nagagalak ako sis Josa. Pero lumipat na kayo dito sa syudad. Sana kayo ngayon nagsisimba? Hindi ko alam sa parents ko eh. Lagi kasi akong wala sa bahay. Dito lang sa inyo. Uma-attend ako kasama si Jonah. Kung ganon, sayang ang gift mo kung hindi mo ipapagamit sa Panginoon. Ha? Kulang kami ng youth ngayon. Ang iba kasi, nagbakasyon sa mga probinsya nila. Yung iba naman, abala sa school. Sis, baka pwedeng mag-lead ka ng worship? O kaya naman, vocalist sa choir. Pwede ring maging prayer leader ka? Naku naman, Juan. Baka atakihin ako sa nervyos. Hindi pa kasi ako komportable sa mga members ninyo. Basta ang gagawin mo ay para sa Panginoon. Lahat ng iyong pag-aalinlangan, mawawala yan. Magpagamit ka lang sa gawain ng Panginoon Diyos. Siya na ang bahalang kumilos para sa iyo. Pasensya ka na, Juan, ha? Hindi ko pa kasi maramdaman ang conviction ng Holy Spirit sa mga oras na to. Di ba? Pangit naman yung sapilitan. Hayaan mo, ipapag-pray ko. Kapag answered prayer na, sasabihin ko na sa'yo, okay? Okay sis, pasensya na ha. Ipagpipray ko rin na sana maging maluwag sa puso mo ang magpagamit sa gawain ng Panginoon. Sinundan ng tingin ni Diyosa si Juan. Habang tumatagal, ay lalo itong nagiging guwapo sa kanyang paningin. May matikas na katawan at parang musika sa kanyang tenga ang boses nito. Kung magiging aktibo siya sa gawain, ay lalo siyang mapapalapit sa binata. Nang biglang natigilan si Diyosa, nawala sa tabi niya si Randy. Iginala niya ang kanyang paningin. Kinabahan siya at agad na hinanap ang lalaki. Sa labas ng kapilya, hindi si Randy ang kanyang nakita, kundi ang matandang tagalinis ng bar. Kilala niya ito. Mabilis siyang lumapit sa matanda upang kausapin. Ngunit naunahan siya ni Jonah. Naku Manong, nahuli na po kayo ng dating. Kung inagahan niyo po sana yung pagpunta niyo dito, di nakasali pa kayo sa prayer meeting namin. Isang relihiyosa. Mapanlin lang sa pamamagitan ng matamis na salita. Pero hindi magtatagal. Lalabas din ang totoo. Ha? Manong Tonyo? Anong sinasabi niyo? Manong Tonyo, galit po ba kayo sa akin? Jonah? Ako nga ho. Ayos lang po ba kayo? Mahina po kasi kanina yung pagsasalita niyo.
kaya hindi ko po masyadong narinig. Pasensya na po kayo ha. Hindi siya totoong lingkod ng Diyos. Ginagamit niya ang Diyos para matakpan ang kanyang kademonyuhan. Sino? Jonah! Hoy, matanda! Anong ginagawa mo sa kaibigan ko, ha? Umalis ka nga dito! Mang Tonyo, Diyosa, bakit mo naman itinulak yung tao? Manong, ayos lang po ba kayo? Nasaktan ba kayo? Mabubunyag din ang kasamaan mo. Matatapos din ang lahat ng iyong pagpapanggap. Mang Tonyo! Jonah, saan ka pupunta? Nababaliw na ang matandang yon. Kanina gusto kanyang saktan. Hindi niya ako sinasaktan, Diyosa. Ikaw pa nga ang tumulak dun sa matanda. Wala naman siyang ginagawang masama. Ha? Kasi akala ko sinaktan ka niya eh. Sobrang lapit niya kasi sa'yo kanina. Natakot lang ako sa nakita ko. At saka, bakit ba ganun ang sinasabi ng matandang yun? Kung matino pa ang utak niya, no? May sinasabi siya, pero hindi ko maintindihan. Ikaw ang kanyang tinutukoy, Jonah. Ginagamit mo daw ang Diyos para mapagtakpan ang iyong kademonyuhan. Ano? Kaya lumayo ka sa matandang yon. Iwasan mo siya. Baka hindi lang panghuhusga ang gawin niya sa'yo. Baka saktan ka pa niya. Naguguluhan si Jonah. Kilala ng lahat si Manong Tonyo sa lugar na yon. Mabait ito at bago lang niyang nakausap ang matanda kaya hindi siya naniniwalang nasisiraan ito ng bait. Lihim na lumabas ng bahay si Jonah upang hanapin ang matanda. Nagtanong-tanong siya pero walang nakakita kay Mang Tonyo. Nais niyang klaruhin kung anong ibig sabihin nito at siya ba talaga ang tinutukoy ng matanda. Bumalik ng bahay si Jonah. Dito, naratnan niyang matalim ang titig sa kanya ni Diyosa. Hindi ka naniniwala sa akin? Hinahanap mong matandang baliw na yun? Diyosa! Akala ko ba kaibigan mo ko? Magkapatid tayo. Yun ang turingan nating dalawa. Pero bakit mas pinakikinggan mong matandang yun kaysa Ano bang sa akin? sinasabi mo? Diyosa, kumalma ka nga. Kung natatakot ka sa pwedeng gawin sa akin ni Manong Tonyo, huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko sa'yo na hindi niya ako sasaktan. Paano ka nakakasiguro? Dahil naniniwala akong hindi baliw si Manong Tonyo. Hindi kita maintindihan, Diyosa. Kasalanan ng manghusga ng kapwa. Masama yan. Huwag mo nga akong pangaralan kung ano ang masama. Diyosa! Gusto mong makinig sa lahat ng sinasabi ng kabaliwan ng matandang yon? Sige, hanapin mo. Kausapin mo. Kapag naniwala ka sa kanya, mapapahama ka. Diyosa! Galit at nagmamadaling iniwan ni Diyosa si Jonah. Puno ng kalituhan at marami nang pumapasok na katanungan sa kanyang isipan. Dahil sa kaguluhan ng isip ay nanalangin si Jonah at hiningi ang kaliwanagan ng nangyayari sa kanyang paligid. Humiling siya ng lakas at natumibay pa ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Mabilis ang paglalakad ni Manong Tonyo. Galing siya sa himpilan ng pulis at ikinuwento niya ang mga pangyayari ng gabing yun. Sa ilang araw na nagdaan, habang pabalik-balik siya sa bar upang maglinis, lumilinaw sa kanya ang lahat. Bumalik sa kanya ang mga nakitang eksena bago naganap ang malagim na krimen. Bilang tumayong witness at naglahad ng kwento sa nangyari, maraming katanungang mula sa mga pulis ang kanyang sinagot. Nakaramdam siya ng pagod at yun ang dahilan kaya siya inabot ng dilim sa daan. Isang malaking aso. Chu! Chu! Umalis ka dito! Chu! Mang Tonyo! Tabi po kayo! Ito ang bagay sa'yo! Umalis na, malaking aso, Mang Tonyo. Huwag na po kayong matakot. Salamat, Randy. Kung hindi ka dumating, baka nasakmal na ako ng asong yun.
Ngayon lang ako nakakita ng ligaw at malaking aso dito sa lugar natin. Masama ang kutob ko. Sinasabi ko na. Tama ang kutob ko. Tungkol saan, Manong? Bibigyan natin ng babala ang mga taga rito. Mag-iingat sa malaking aso yon. Sigurado ako, gagala yung tuwing gabi. Kailangan mapigilan natin siya. Kung hindi, darating ang araw. Hindi lamang sa loob ng bar mabibiktima ang asong yon. Kailangan nating maunahan siya. Manong Tonyo, huwag kang magtiwala sa kaibigan ng ate mo. Delikado ang buhay niya. Ang buhay niyong magkapatid. Ha? Kilala niyo siya? Matagal na. Pero wala akong sapat na ebidensya. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili na hindi magagawa ng isang relihiyosa at magandang babae ang sumaid ng dugo ng isang tao. Pero tama ako. Hindi ba, Randy? Hindi ba? Uuwi na po ako, Mang Tonyo. Mag-isa lang si Ate Jonah sa bahay. Ay, sandali. Sasama ako. Huwag mo kong iwan. May kalayuan na si Randy kay Mang Tonyo. Kahit anong bilis ang kanyang gawing pagtakbo, ay hirap na siyang habulin pa ang binata. Ngunit tuloy pa rin si Mang Tonyo nang bigla siyang napahinto at agad na nagtago. Sa kanyang edad, malinaw pa ang kanyang paningin. Sa di kalayuan ay nakita niya ang biglang pagsulpot ni Diyosa sa harapan ni Randy. Mula sa ilaw ng poste, nakilala niyang si Diyosa nga yun. Agad na maingat siyang lumiko ng daan. Kailangan niyang makarating agad sa bahay ni na Jonah. Samantala, nagkataong dumaan si Juan sa bahay ni Jonah. Nakita niyang wala itong kasama. Alam ni Juan na nasa gitna ng pagsubok ngayon ng babae. Ang kwento ng buhay ni Jonah ay bukas na aklat sa kanilang mga kapatiran. Tanging ang panalangin lang ang nagpapalakas sa dalaga. Habang masinsinan silang nag-uusap, narinig nila ang humahangos na tawag mula kay Mang Tonyo. Salamat! At nandito ka na, Juan. Hindi ko na kayang tumakbo. Samahan mo si Jonah. Iligtas niyo si Randy. Ho? Anong nangyari sa kapatid ko? Malalaman niyo. Ihanda niyo ang inyong mga sarili sa inyong mararatnan. Lalo ka na, Jonah. Baka hindi mo na maabutang buhay si Randy. Diyos ko! Ang kapatid ko! Huwag kayong magpapatalo sa kapangyarihan ng demonyo. Puntahan niyo na bago pa mahuli ang lahat. Saan po namin pupuntahan si Randy? Saan po? Mabilis na tumakbo sina Jonah at Juan patungo sa lugar na itinuro ni Mang Tonyo. Habang nasa daan, mataimtim na nananalangin si Jonah para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Samantalang sa pagharang sa kanyang daraanan ni Diyosa, halos manlupaypay na sa takot ang buong katawan ni Randy. Naiintindihan niya kung bakit madalas si Manong Tonyo sa labas ng kanilang bahay at kung bakit sumusunod pa ito sa kanila hanggang sa bahay-sambahan. Yun ay dahil gusto nitong ipaalam sa lahat ang tungkol sa pagkatao ni Diyosa. Nakita rin niya ng gabing yon si Diyosa na siya lang ang babaeng pumasok sa silid na itinuro kung saan naganap ang krimen. Dahil kasama niyang nag-iinuman ang mga kaibigan, hindi na siya nagsalita para hindi mapahiya ang kanyang ate Diyosa. Nakahanda pa sana si Randy na pagtakpan ito sa ate Jonah niya. Ang sikreto nito, ngunit naganap ang isang kahindik-hindik na krimen na hindi niya kayang sikmurain. At ngayon, siya ang puntirya ng kanyang ate Diyosa. Huwag mong isipin ang ate Jonah mo. Ako nang bahala sa kanya. Ate Diyosa? Oh,
Nakita mo lang ako, nataranta ka na sa takot. Bakit, Randy? Dahil ba sa kilala mo ko? Hindi. Masamang magsinungaling, Randy. Nakasaad yan sa banal na kasulatan. Huwag kang magsinungaling. Hindi ko alam ang tunay mong pagkatao noon. Pero ngayon, kilalang kilala na kita. Isa kang bayaran sa bar. At ikaw ang halimaw na pumatay sa mga kalalakihan. Totoo. Pero hindi ako nagsinungaling. Wala namang nagtatanong sa akin. Kaya bakit ko aaminin? Isa pa. Sa private place lang naman ako nang bibiktima. Sa isang kilalang bar. At wala akong sinasaktang ibang tao. Lalaki lang. Yung gwapo, maskulado. Yun ang mga tipo ko. At higit sa lahat, yung gigil na gigil sa kagandahan ko. Pinaniwala mo lang ang ate ko na malinis kang babae, na naniniwala ka sa Diyos. Naniniwala naman ako sa Diyos, ah. Sino ba namang hindi? Marunong po nga akong pumikit kapag nagdarasal. Marunong akong kumanta ng worship songs. Yun nga lang, galing sa bibig at hindi sa puso. Isa kang halimaw. At ikaw lang ang nakakaalam. Oops! Ay, meron pa pala. Yung matandang si Tonyo. Anong magagawa ng isang matanda? At kung meron man, may maniniwala ba sa kanya? Pero para makatiyak, siya nang isusunod ko. Pagkatapos kong sairin ng dugo sa iyong katawan. Lumayo ka sa akin. Masama ka. Halimaw! Kung masama ako, matagal ko na kayong pinatay ng ate mo. Pero alam ko, ipapahamak mo ko. Kaya bago mangyari yan, Randy, sasairin ko munang dugo mo. Nya! Bitiwan mo ang kapatid ko! Nagimbal si Jonah sa aktong naratnan nila ni Juan. Hawak ni Diyosa ang lieg ng kanyang kapatid at aktong sasakmalin si Randy. Nakita niya ang matutulis ng ngipin ni Diyosa. Nasa itaas sila ng abandonadong gusali. Nakita nila ang mga nagkalat na mga gamit na tinitiyak ni Jonah na personal na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Kung ganun, ay kasinungalingan ang lahat ng kwento ni Diyosa sa kanya na mula sa probinsya ay lumipat sila ng kanyang pamilya sa syudad. Dito siya nakatira sa isang lumang gusali na ang tanging hangarin ay ang makapambiktima ng mga kalalakihan. Sa nakitang katayuan ng kapatid, lumakas ang kanyang loob. Hindi siya nakaramdam ng takot. Jonah! Ate! Randy! Diyosa! Bakit mo ito ginagawa? Anong... Juan? Ang dalawang lingkod ng Diyos? Sinasabing tapat sa kanilang pananampalataya? Sigurado kayo? Totoong Diyos ang inyong pinagsisilbihan? Huwag mong dungisan ang pangalan ng Panginoon! Paano nangyari sa'yo to, Diyosa? Anong nangyari nung panahong nagkahiwalay tayo? Gusto mong marinig? Ang alin? Yung totoo? O yung kasinungalingan? Ang totoo, Diyosa! Pinauwi ako ng aking pamilya sa probinsya. Naghihingalo ng aking lola. Hindi siya mamamatay hanggat walang napagsasalinan ng itim na bato na siyang magpapatuloy sa aming angkan. At sa akin isinali ng batong itim. Diyos ko! May pagkakataon ka pa, Diyosa. Walang imposible sa Panginoon. Tutulungan ka namin para baguhin ang iyong kapalaran. Walang imposible sa Diyos? Wala palang imposible. Kung ganun, bakit may mga nilalang na katulad ko? Bakit may mga nilalang na nabubuhay sa kadiliman?
Huwag ninyong ipagbalaki ang inyong Diyos! Dahil may Diyos din kami na siyang nagpapalakas sa amin upang patuloy kaming mabuhay sa mundong ito! Ang Diyos nyo ay Diyos ng kadiliman at kapighatian. Hindi siya ang Diyos na naglalang sa langit at lupa at sa lahat ng magagandang bagay dito sa mundo. Walang kapangyarihan ng kinikilala mong Diyos, Diyosa. Jonah, Mas pinili mong mabuhay sa kadiliman kesa sa liwanag. Sarili mong kagustuhan yan. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung yayakapin mo lang ang katotohanan. Diyosa, halika. Sumama ka sa amin. Buhay ang aming Diyos. Tutulungan ka niya. Gagawin kanyang banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Hindi! Inuuto niyo lang ako! Hindi ako karapat-dapat sa harapan ng inyong Diyos! Sanay na akong mabuhay sa kadiliman. Mamamatay din ako sa kadiliman! Hindi, Diyosa. Jonah, pasensya ka na. Hindi ko mapigilan ang layaw ng aking laman. Hindi ko sinasadyang gamitin ka. Gayahin ka bilang isang reliyosa. Nagkunwari ako. Patawarin niyo ako kung ginamit kong pangalan ng inyong Diyos. Pero mahina ako. Nadadaig ako ng pangangailangan ng aking laman. Nangingibaba bang sumpang nakakabit sa aming angkan. Pero yung panahong nasa high school tayo, totoo yun, Jonah. Yung tawanan natin, nagbibiruan tayo. Yun lang ang magandang memorya sa buhay ko. Diyosa, huwag kang humakbang paatras. Halika, hawakan mo ang kamay ko. Tutulungan kita. Babaguhin ka ng Diyos na nasa langit. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Hindi ka niya bibiguin. Patawarin mo ako, Jonah. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Handang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Jonah, Huwag kang magpapadala sa iyong kahinaan, Diyosa. Makinig ka sa sasabihin ko. Ito ay mensahe mula sa Panginoong nasa langit. Jonah. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang manghina. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo. Saan ka man magpunta. Tulungan niyo siya. Juan, Randy, hawakan niyo siyang mabuti sa magkabilang braso. Hayaan natin siyang ilabas ang maitim na bato. Hawakan niyo. Jonah, natatakot ako. Ayoko pang mamatay. Talikuran mo ang iyong nakaraan. Kasuklaman mo ang kasamaan. Huwag kang matakot, Diyosa. Ang Panginoon nating Diyos ang siyang yumayaong kasama mo. Hindi ka niya iiwan at pababayaan. Ang Panginoon ang siyang magbibigay sa iyo ng liwanag at kaligtasan. Kanino ka matatakot? Ate! May lumabas na maliit na itim na bato! Salamat, Panginoon! Jonah, salamat sa inyo. Magalak ka, Diyosa. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang karangalan bilang maging anak niya. Jonah! Ate Diyosa, magaling ka na. Inalis na ng Diyos ang sumpa sa'yo. Tunay nga, dakila ang ating Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Maglilingkod po ko sa inyo habang buhay.